CBD. Na dito yung mga industrial, puro industrial mo nang dagko kay ilahang mga kanabitang dalan, then ang mga building high rises kay ang ilang gino-focus is CBD man, Central Business Districts man. So mo po Ozamis has, I think we have targeted 5 CBDs dinhi sa ato atong gitawag downtown kining syudad. Mo na ato ang isa ka CBD, then we have our uptown kaning ato ang Kinuman Sur, Kinuman Norte. Later on, this will be one of the Central Business District. Dito man nato ipang sibog ang few of our national nga mga offices like the BIR, mga LTO para mabisi ang atong uptowns. And then we could another industrial kining sa Litapan, another CBD. So we have targeted sa atong CLUP 5 ka mga CBD. So with that, directed with our CLUP to implement kung unsay mga gipangandoy, gipangdamgo sa ato ang mga kapitanis nga nag-propose nga kining mga area isa sa mga CBDs sa ato ang syudad. Konsehal, mabuhay lamang ta ng mas itong fiesta. Grabe, kaso kayo ito ang mga kanilawan na mga nangapil sama sa itong fun run nga maskit langyaw, no? Ani yun dito sa Ozamis, aron niya mo salmot sa mga event. Kuhanin mo, assessment ni mo sa fiesta, Rodriga. Dapat utan natin evaluation kani bitaw interview regarding what happened sa fiesta, pero nahitabo man gud nga na-reach na imig larga. So very good. First, I would like to commend the PNP. Nanong naingon ato to kadaghang tao nagpunsisok ato mga bisita from different kanabitang syudad sa atua, may different provinces ning ani gid sa syudad sa Ozamis because of the peace and order nga atong gi-implement. So I am thanking the police station, the Ozamis City Police Station headed by PNP Chief Harvey Avellanosa for making the Ozamis City safe during our fiesta celebration. And with that, gikan ni badminton, padulong ni chess, padulong ni fun run, adto ni kaning ato ang Pirangat festivals. We have a very kanang successful event nga naggipahigayon. In fact, that was just I think 6 days ra nato, daghan kag mga event leading to the Charter University 60. Pero wag gyud tay nadunggan nga mga mishaps or may mga aksidente or any other nga atong accumulate sa kanang mga crime during the event. Wala. I think we have a 0 case on that. Wag gyud tay nahimo mga krimen during our activity celebration. Mo ginaatong gipangandoy nga because people are coming over, they already assume nga Ozamis City is peaceful. During silang pag-attend silang ilang mga series o kanabitang mga activities, pag participate sa ilang mga games nga gusto apilan, namin ay taga na ilang lugar. Kung dili pa safe silang huna-huna ang Ozamis, ngano mga himan sila. But because nakita nila, we already have given them the message nga when they come here in one piece in the city of Ozamis, they will leave Ozamis in one piece. They will be very, very safe here, publicly or privately, and we all have all the accommodation. I thank them for visiting the city of Ozamis, and rest assured that the next charter, the 78th annual charter anniversary, will be more improved and will be more daghan pagyutag activities for that. And thinking also sa tanan nga naglihok, the tourism office, sa tanan nga mga clustered barangay, sa tanan nga mga ning salmon, sa tanan nga mga programa nato o mga contest. We thank all of them for making it the most memorable fiesta that we ever had, especially sa bag-o pagyud nato nga mayor under Mayor Sam Norman Fuentes. So with that, we are very, very happy to know nga Ozamis City 77 Charter Anniversary is a success when it comes to peace and order, and sa mga activities pagyud nga makashocking kay gipang times 3 ni Governor. First time in the history nga atong Pirangat 1 million ang ato ang prize. Ang ubang lugar manawag ko na ko tinuod na cons nga inyong kuan din na kanang Pirangat is 1 million. Yes, because
Pulo naman ta, nagkaupat na ganing ta. We have 2 congressman, we have our governor, the Asenso Pinoy. Anong ato ako man ang at ihatag na nato ng lubos-lubos, ipapil na to sa Uzamisnon nga because of the solid, because of the tsunami victory, ang ato akong makuha nga mga privilege and benefits is tsunami pod. Lubos-lubos pod. We thank our 2 congressman, kung ando ang kung hindi, of course, ang governor, Henry Omina and our Mayor Attorney Sang Fuentes for making it very, very possible and making our participants, students, mga rhetorical contest, singing contest, even ato ang mga kandidata who won the top 5, ang runners-up, times 3 ang ilagungisi maabot sa dalunggan sa kalipay because of that. So, inana ta ka palang nato kapalangga ato ang mga Uzamisnon. Mas maayo kay nakita nato nga katong pag-interview gali nato sa mga participants. Winners. Oh, grabe ang nakalipay daw nga sila gisin tao Yes. kay mo sila magdahom gyud. Sangko sa langit ang ilang kalipay. Yes. Lastly ko sila sa kuang kuan. Nakita nato nga preserbar gyapon nato ang kulturang Subanen Yes. o kay pinagi sa Peranan Festival. So umaabot kaha mas ma-inter kuan ba nato ni sa laing lugar para sa nitabo sa probinsya nung tagalaing lugar usab nilugsong na din sa probinsya sa Misamis Occidental ning apil sa to nga kalihukan kay grabe 1 million ang premyo. Yes. Then gawa sa mga pa-premyo na kay mga consolation prizes sa Times 3 tanan. to ang gobyerno. So tan-aw ni mo niini sa umaabot. Yes. Kaning perangat, we are just kaning adapting sa provincial nga festival which is perangat sa province nga it's a Subanen term for Asenso. We adapted it because our local po nato nga mga tribo is the kuan man po mga Subanon. So with that, we are making it local nga gi-participate sa atong mga barangay, clustering them, and then ang mga high school po nga public o private ning attend. So we have 11 contingents for that. Kung imong gi-question nga, is it possible nga pwede na ta magkaning invite o kanang other nga mga contingents dili coming from local but also coming from other provinces? Maybe that would be very possible, pero ang ato among huna din is enriching our own culture. So dapat si local yun. Why? Because students, new generation, need to know, need to go back, need to lumingon sa iyahang pinanggalingan. Kaya wala man na sa kabalo kung unsa di ay ang pinakaunang mga tao ng settlers dinhi sa atoa. So, in celebrating the Pirangat, we are enriching actually our culture nga karaan, which is the Subanon. So, with that, na sila idea nga Subanon gid ay ta sa una pa. So, this is our way of educating ato mga new generation nga we should not forget of who we are before. Ato ang past should be always be reminiscent and be remembered. And that's our way of educating them, celebrating the Pirangat. When it comes to invitation, the province is doing that because nakita po ni province nga it's a high time for Asenso Pinoy administration to soar into another province kung giunsa nato pagdala ato probinsya nga nang naabot ani. We have to let them know, we have to give a message sa ato mga kauban nga mga probinsya sa lain nga mga island like Luzon or Visayas nga come, join us. We invite you to be part sa mong Pirangat para inyo po ma-experience kung unsa si Asenso way of celebrating the Pirangat. So, inana ang mga concept nila. So, pwede siguro maabot ng atay, mga invitational ka, pero in as much as possible, part mo po ni siya sa ato mga learners to know their past and educate them. Update ko sa katong ancestral home no, sa pamilyang Rodriguez, yes. Na doon na tarpaulin gibutang ito na Yes. process na siya sa city finally. Yeah, we So, already update. bought it. We already bought it 20 million. In fact, ang nagpuyo, ang puyo naman, ang grant sa Obos, I think they already transferred. And we are now actually on the verge of nag-inventory na ta sa sulod kay appeal man sa atong gibayaran ang sa sulod. And then naatay gihire to make sure or to ensure nga kanang ato ang mga
for kanabitang naagid bi story behind kanabitang mga paintings din ha. Kaya nga to amang dung gi-emphasize din ha nga. There was a time in the history sa atuang kuan, sa atuang syudad nga our national hero visited the Rodriguez and then stayed a night or two and then nagtambal siya og kanang tag-iyaan ng balaya sa iyahang mata because Dr. Jose Rizal is a ophthalmologist kanang kuan sa mata, doktor sa mata. So kana gid ang ato ang gi-highlight ngano mo nang nag-inventory ta kung sa to kinahanglan pang ipang i-refurbish, i-rehabilitate. Sa to ipang-highlight. So with that, dayon I think we need to come up with a economic proposal, a tourism economic proposal or business proposal sa area na there will be a system and operation mo nang kamulo po ta benchmarking sa ubang mga lugar kung sa ilang gihimo silang mga ancestral home para ma-apply po nato sa Rodriguez home. Like maybe pwede unsay mga souvenir item, unsay mga economic activity nga pwede nato introduce ni Rodriguez sa ubos maghimo matag cafe para kung naimo anha din ha other than learning the past kinatay mga tourist guide, they could also pwede sila mga pisa ubos, then mo pwede sa kapalit ng souvenir. So mo na ato ang ginay-hinay o kanang study gibansay-bansay nga inig open ana wapo na ang plaster sa Rodriguez House. Dili nato takag-abre o wala takabalo sa ato ang giabrihan. Why purpose nga no mo anha si tourist unsay pamaagi ato bay tourist guide. So nag-inventor ka takamulo napatay improvements nga gipangkuan para ato gyud makita nga it is really a restored kana bitang ancestral house kay kung nakay makita din ha ng mga improvements o dili naman ni-restore kay bag-o man gibutang din eh. So ato gyud ibalik ang iyang kanhi nga disenyo para inabot sa mga tourists ma-appreciate nila nga this is one when you see Tisa house manggod Tisa is a stone. So Tisa house or house nga ana sa bato nga house o bato pa lang it connotes something. Solidarity, it connotes kanang bitaw ning dugay siya nila siya pila ka centuries na tindog yapon siya mo po na atong i-promote din na. So daghan patang gibuhat nga mga studies before nato ginay-open to the public and how are we going to operate it. Naka-idea po sir, kung saan natupod ng mulaya? It pagkakaroon I think mga 300 or 400 years old na nga balay. Mo na isa po na sa ato ang para si tourist guide na idea sa narratives pohon. Kung na tourist guide nga, absure na maging mangutana history sa balay, kano sa natupod, built of what na siya. Asa una gani, if I remember, ang gamiton ra is kaning mga shells o kaning mga egg yolks nga himo og piece. Diba? So, it could be one of that. Naapo na siya mo nang hinahinayo na to, nagkuha gid ang tiduod. Para, inig-open ana pohon, maayo na nga to ang nanatay idea on what are we talking about aning particular nga ancestral house. Pero, for sure, it's a Tisa house. It's a bahay na bato and it is made during the Spanish time. Sa ligid ba yung structure? Sa ligat pa? Very, very. Mo po na isa sa ato ang gipang-evaluate. Kay, kung dili naman ganing kuan, kay, I understand, daghan na kayo ng gamit, especially sa ubos, gi-commercialize mo guna before nato na napanit. So, isa po na sa ato ang gi-kuan, gi-studyhan, is there a need for us to rehabilitate, improve, reconstruct, at magbuta mo kayo reconstruct to have to rehabilitate. In fact, kung naganto yung mga former ana nga ibalik nga iyahang window should be katubitong shell ato agitong ipang-restore nga dapat shell na siya. Kung ang iyaha ganing foundation is kanang weak na pangita gitag paagi nga strong gid siya. So that's part of the rehabilitation plan also. Parang last na lang ko sir. Yes. Doon na tayo katong application sa Press Kusina. Yes. Okay. Si application sa Press Kusina, this is IP matters na po tayo Indigenous Peoples Map. Muna kong giingon.
kini si FCIP, si Free Prior Informed Consent, isa siya mga proseso is kaning gi-undergo na ron si Prescosina. So, kung mag-ihap na ka, sugod ta sa step 1, urag, kuha naman gud ron, kung ay 13 ka step, na nata sa 10. Si step 1, I think 2 years ago, kung imong naka-remember. So, inaani ka, kung mitikuloso, inaani ka, lisod, nga mag-construct ka og particular improvement sa lugar nga ang tag-iya si IP, si Subanon, kay daghan kang agian nga proseso. So when you already ask about sa iyang application, nanata sa MOA. Si MOA na human na og review ni legal officer. So that's step 10. Si step 10, iyahan na lang i-present na mo sa council, tanaw na to kung disadvantageous ba ang MOA nga na-draft or advantageous ba sa ato mga subanen. Once makita na mo nga everything has been well included na sa mga provisions sa MOA, tanan wala nila kalimtan, we will going to approve that karon nga week sa Prescosina. Then, after the MOA is been approved by us, isubmit na din sa regional for the review na po silang legal department. So, on our kanang side, the ball will be passed na dayon dito sa Cagayan, sa Region 10. So, wala na namo, kay pagkakaroon na pa manggong bola sa LGU, under review pa manggod siya kung naabay mga provisions nga wala na include kanang employment, nga dapat subanon ang mga empleyado ni Prescosina, dayon iyang environmental impact, ang iyaha pong kaning cultural nga kaning obligation ngadto sa subanon. So dito na nakabutang abang pag-empleyo, appeal na po ng preservation sa property nga come a time nga dili na ni mo-expire ni kontrata kining MOA, is still subject for approval, pero dapat mananghid na po, kinangabang lamang dira ang Prescosina sa mga ancestral domain nato ng mga properties. So with that, I think mahuman na gina along the way, kung nanagi MOA subject for approval or na-approve na, they can now ask for a business permit to operate na gyud. So finally, kung ma-approve na si MOA on our parallel is pwede na siya mo apply for business permit para maka-operate na siya sa iyang restaurant dito. Muna i-update na to. Salamat kayo, sir. Siguro yung mo lang mensahe ko, sir. Yeah, my message sa ato ang Ozamison is that ang inyong Asenso team is always here, especially na po may bago nga mandate for another 3 terms. So, maningkamot gihapon mi mangita mig mga paagi para unsaon na to pag-achieve si Asenso, kay nagtuog yun mi nga kitang tanan magdungan gyud ta og ka-asenso, wa gyud dapat mabilin mo nang other than infra nga gyud dapat ang values ato agi inculcate sa matag pamilya mo bitaw nga ang Asenso magsugod gyud sa matag pamilya mo nang natay mga programa para sa pamilya, kay walay syudad nga mo Asenso kung walay pamilya nga magsugod og Asenso. Gikan ni pamilya, adto ni porok, adto ni barangay, adto ni syudad, then the entire province, then nation na dayon. So kana suporta lang gyud ta because the Asenso team is doing its best. Wala po tayo mga corrupt practices because we believe nga kana may makapakdang na maglisod tag Asenso because of the corrupt practices. So zero gyud ta na, and just support us and we will take care of the rest. Daghang salamat. Salamat kayo, Consul Ping Quezon.